16 na senador na ang nagsapubliko ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Base sa paunang listahan, isa sa mga senador ang nagdeklara ng higit 1 bilyong pisong yaman. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Senado, si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon. Pops J, si Senador Raffy Tulfo ang nanguna sa may pinakamataas na net worth sa inisyal na listahan ng mga senador na naglabas ng SALN. Nagdeklara si Senator Raffy Tulfo ng higit 1.05 billion pesos na net worth kasama ang kanyang asawang si ACT-CIS Representative Jocelyn Tulfo. Sinusundan naman ni si Senator Raffy ng kanyang kapatid at kapwa-senador na si Erwin Tulfo na may net worth na 497 million pesos. At si Senador Mig Zubiri naghigit 430 milyong pisong net worth. Kabilang din sa mga dumagdag na sa naglabas ng SALN ay sina Senador Mig Zubiri, Ping Lacson, Lito Lapid, JV Ejercito, Pia Cayetano, Sherwin Gatchalian, Bam Aquino, Loren Legarda, Joel Villanueva at Cheese Escudero. Sa hawak kong kopya ng mga SALN ng 16 na senador, sila Senadora Risa Hontiveros at Cheese Escudero ang may pinakamababang idineklarang yaman. Si Hontiveros mayroong 18.98 million pesos na net worth, habang si Escudero naman sa ngayon ang nasa kaduluduluhan ng listahan na may 18.84 million pesos. Pops J, nagsagawa rin ng pagdinig ang Senate Finance Committee ngayong araw patungkol sa transparency and accountability measures para sa pagbabalangkas sa panukalang pondo ng bansa. Iba't ibang organisasyon gaya ng research institution na Ibon Foundation, Transport Advocates na Move as One Coalition, GoodGov PH at ang independent network na Citizen Watch Philippines ang nagbigay ng kanilang rekomendasyon sa usaping national budget. Kabilang dito ang pagtanggal ng lagpas 200 bilyong pisong unprogrammed appropriations at pagsisiguro na ang mga programa o proyektong infrastruktura ay nakabatay sa mga master plan na transparent, science-based, nature-based at nakasentro sa pangangailangan ng tao. Ayon kay Finance Chair Senator Sherwin Gatchalian, bukas silang gawin ang ilan sa mga rekomendasyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Win Gatchalian. Sa special provision, yung mga agencies dapat i-upload yung mga documents, lalo na sa DPWH to. For example, yung kontrata, work program, even yung mga nag-bid, listahan ng nag-bid, i-upload na nila. And then pangalawa, yung tawag nila machine readable, no? Naka-Excel format para magamit nila yung data. And then open data, ibig sabihin upload lang ng upload sa website. Pops J, ayon pa kay Gatchalian, target nila na matapos yung mga isasagawang technical working groups dito sa Senado sa November 12 para sa pagsisimula ng plenary budget debates sa November 13. Tansyang sa Disyembre naman gagawin ang BICAM at pagsasapinal ng 2026 national budget. Pops J. Merimon, balik muna tayo doon sa usapin ng SALN ng mga senador. Kasama ba dyan yung assets ng kanilang mga pamilya, katulad kasi ni Senator Kiko na nasa 26.7 million ang SALN, pero alam naman ng karamihang bilyonaryo ang kanyang asawa na si Sharon Cuneta. Oo, Pops J. Sa ilalim kasi ng batas na pagtingin natin, sila, yung mga empleyado ng pamahalaan, dapat din i-disclose yung business interests, financial connections at idedeklara din ng kanyang asawa at mga unmarried children below 18 years old na naninirahan sa kanyang household. Kaya lalo na, for example, sa case din ni Senator Raffy Tulfo, sakto rin na yung kanyang misis ay ACT-CIS representative din. So, pareho silang kailangan talaga na ideklara ito. Pero sa iba pang mga empleyado, sila rin ay required din by law na ideklara rin yung sa kanilang mga spouses at yun nga, unmarried children below the age of 18 years old na naninirahan sa kanilang household. Pero ang nasabi rin dyan ni Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian, honesty system yung itong pagdedeklara sa SALN. So dapat daw lahat ng nilalaman ng SALN, yaan talaga kung ano yung dapat na i-disclose mo. So ang pwedeng maging issue rin daw kasi dyan kung sakaling may mga accounts daw or mga interest or connections na hindi nilagay tapos bigla ang lumabas, posibleng magkaroon ng complication para dito sa empleyado. Pops J. Merimon, sino-sino pang mga senador ang hinihintay nating maglabas ng SALN? May balita ba kung kailan yan?
Oo, Pops J, kanina 8 yung bilang natin. Pero so far, kani-kanina lang din, naglabas na rin ng salin itong si Senator Camille Villar na may net worth na 362.073 million pesos. Si Senator Mark Villar naman, kanyang kapatid, 1.261 billion pesos. Si Senator Jingo Estrada, 221.218 million pesos ang declared nila na net worth. So ngayon, nabawasan ng 3, 5 na lang hinihintay natin. Sila Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Ang sabi naman so far dito sa Senado, karamihan naman daw sa mga senador bukas na isa publiko yung kanilang SALN. Siguro usapan na lang talaga kung kailan nila ito gagawin. Pops J. Marymon, balikan natin. Ano nga bang dahilan kaya naglabas ng SALN itong ating mga senador? Pops J, by law talaga, nagde-declare talaga every year, nagpa-file talaga ng SALN. Lahat ng mga public officials, employees, nagkaroon lang ng problema around 2020 nung nagkaroon ng restrictions sa pag-access dito sa SALN. Doon pa nga nagkaroon ng kailangan ng notarized na consent. Doon din nagkaroon na ng pag-udlot sa access, sa public access dito sa mga SALN. Ngayon, natanggal na yung mga restrictions na yan, tinanggal yan ni Ombudsman na Crispin Boying Remulla, pero mas maugong ngayon yung paghahanap ng publiko dito sa mga SALN, lalo pat mainit na usapin ngayon ang anomalya at irregularities sa mga flood control projects, sa mga infra project, lalong-lalo na sa 2026 national budget. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Marymon Reyes.